After ng kay Lola Cheding or kay Nanay Cheding, sinunod kagad ni Daddy Frankie ang hiling ni Laika, no, na kahit man lang yung flooring ng bahay nila ay mapaayos. So, ito po yung lalamanin ng ating content na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa ating mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Okay, so yun nga, no, nang nakita natin sa live stream ni Daddy Frankie na napag-usapan nga doon si Lola Chedeng, si Tatay Rudolph at si Laika, no, na mga may hinihiling sa kanya. At lahat po yun ay binigyan ng action kagad ni Daddy Frankie. Yung kay Lola Chedeng ay bahay kubo na meron na siyang premiere mamayang 7. At ito naman kay Tatay Rudolph, mukhang hindi lang yung flooring ang pinapagawa ni Daddy Frankie. Mukhang magkakaroon talaga ng pagsasaya-ayos din sa buong bahay dahil nga ayaw ni Daddy Frankie nung tutulong na rin lang, utay-utayin pa. No? Pero syempre, mangyayari po yung mga pagtulong na yan sa tulong rin nating mga viewers at ng mga sponsors ni Daddy Frankie. Yes, may revenue, meaning natin, totoo yun, but syempre, nakita nyo naman po yung estimate na ginagastos or gagastusin, no, sa bahay na ipapagawa ni Daddy Frankie. And remember, katatapos niya lang po kay Oliver. No, gumastos siya na 700,000 plus kay Ate Nida rin. So, kung meron mang kinikita si Daddy Frankie, nakita niyo naman po yung pinagkakagastosan niya. Milyones po ang ginagastos niya. Bukod pa po, no, doon sa mga lakad-lakad nila yan, gasolina nila na yan, at pagkain nila. So, doon po makikita ninyo, no, talagang tumutulong si Daddy Frankie. Nakikitaan po natin yun. Yung kay Lola Cheding magkano yung 50 mil. Yes, I know, may mga magtutulong dyan, may mga magbibigay. Pero, yung ibinabalik niya naman po. At meron po siyang mga trabahador na pinapagawa. So, dito po nakikita natin na the transparency na hinihingi po noong mga maaaring kumu-question, no, sa mga charity vlogger. Meron naman po tayong nakikita. Siyempre, hindi maalis na kumita sila. Totoo yan. Pero yun nga po, no? Dahil nakitaan naman ni Daddy Frankie na talagang kakailangan at sila mismo, no? Sila mismo kasi na-experience nila na kapag maulan, maputik. Pag mainit, maalikabok. Mabukod pa yan po sa siyempre yung anak ni Laika. Dahil gusto nga ni Laika na tumira dyan sa bahay din ng tatay niya para po makatulong sa pag-aalaga kay Tatay Rudolph. No, kasi yung nangyari kay Tatay Rudolph, malamang reaction po yun nung gamot na iniinom niya, nung ginagamot na yung TB niya. No? Para sa akin, no, yun yung tingin ko, kaya kailangan niya ng alalay. No? Yun eh. Parang siguro nagkaroon ng allergic reaction or nagkaroon ng ibang side effect yung mga iniinom kasi talagang mga high dosage yung mga gamot na iniinom ni Tatay Rudolph. So, yung alalay sa kanya, pag-alalay sa kanya kay Ate Dandang at sa mga anak niya ay kailangan talaga. So, even though nanduro na yung panganay na kapatid, di ba? So, yung mapagtulungan nila yung kanilang mga magulang na ngayon ay nangangailangan, well, siguro karapat dapat lang. Although wala naman talagang obligasyon ang mga anak natin sa atin. No? Dahil may buhay din po silang kinakaharap, may problema rin po silang kinakaharap. Pero tayo nga, bilang mga Pilipino at because of our close family ties, hindi po naiiwasan na talagang ang mga anak natin bumapalit para po tulungan, no, yung kanilang mga magulang. At yan po yung nangyayari dito sa case ni Tatay. So, kaya po, napagbigyan ni Daddy Frankie yung kahilingan
ni Laika at ni Tatay Rudolph na sila ay maisama sa mga ipapagawaing bahay. At ito nga po, no, pina-estimate kay Foreman yung gagastusin at paano yung gagawin. So allow me to play a portion of that video ni Daddy Frankie wherein pinakita niya po yung sitwasyon, no, ng bahay, no, nila Tatay Rudolph, no? Sige, tignan mo, Foreman. O ano magandang gawin. Tapos, sige, pag-aralan mo. Papalitan mo nila. Bago yung bubong nila eh. Papapasin. Ha? Papapasin pa. Hindi na. Alam ko, kilala mo naman na. Tapos ang sunset. Sarap ng isi ni Tatay Rudolph, di ba? Kita nyo naman dahil mapapaayos na yung bahay niya. Hindi lang yung flooring kasi pinaplano na dyan nila Daddy Frankie yung forma. Kasi parang ang bahay pala. Ngayon, actually naniniwala ako doon sa pungsoy o yung tinitignan yung pwesto ng bahay, ano, na as much as possible daw dapat nakaharap sa sikat ng araw yung main door ng bahay para wini-welcome mo daw yung bagong umaga ng bagong pag-asa, something like that. And the door, yung main door, at dapat yung mga pinto, no, may mga pinto ka sa bahay, dapat daw hindi isang yung pagbukas mo lusutan na agad. Kunyari yung main door mo, dapat niyan medyo nakalihis yung iba mong pinto, no, para hindi raw tuloy-tuloy yung labas at pasok ng grasya. No, yung mga ganang mga pamihiin, no, may mga pungsoy, and isa yan sa mga tiningnan ni Daddy Frankie dito sa bahay ni Tatay Rudolph. So kaya i-redesign nila yung pwesto, no, nung mga pintuan, main door at saka ng mga kwarto, dahil pati sa mga kwarto daw. So pero yung mga poste, no, some of the mga poste baka pa manatili na lang and konting palitada, no. So pero ang main goal talaga is mauna yung flooring, which is good, ha? Tama ko? Dito? Yan, sunrise. Yan. Lab. Ha? Dito sunrise. Dito sunset. Pinapahirapan pa natin sarili natin eh. Diyaw papaway may agaw po rin. So, yun, katulad ng sinabi ko, yun yung part na pinag-uusapan nila. Now, habang ginagawa nila yan, or habang pinapanood ko to, naisip ko yung daanan. Nakita nyo naman, di ba, every time na pumupunta sila Daddy Frankie, diyan, ang layo ng nilalakad nila. Hindi nila madala yung sasakyan nila. Then, during that conversation, naisip ko, paano dadalhin yung mga gagamitin, no? Hangin, semento, hollow blocks, lahat ng construction material. Kasi nga, di ba, nakita naman natin, no? So, yun yung naging problema nito. And actually, di ba, pumunta na nga sila doon, di ba, nagkasundo na. So, binigyan ng pera, pangbayad, para simulan na, no, by Monday, no? So, ito yung nangyari noong naghahanap na sila ng hardware para bumili ng materyales, no? Ito. Yung napuntahan ninyong una, ayaw. Yung napuntahan po namin una, ano siya, relisikuhan na sana. Napag-usapan namin yung tungkol sa truck na gagamitin nila, is sabi ko naman sa driver, pakita ko yung daan, hindi daw kaya. Kasi yung pan-deliver nila is malaki. Oo.
So, ganito na lang tayo. Kasi, mahirap na. So, yun yung magiging susunod na problema. Paano i-deliver yung mga materialis na yun? No, and kasi may mga maputik eh. Yun yung magiging challenging part, no? Nung pagdadala ng mga materialis na. Kasi yun nga, tulad ng nasabi ko kanina habang napag-uusapan nila yan, yun na yung naisip ko kasi nga sa layo ng nilalakad siguro mga 1 kilometro din yun eh. No? So, nantakay mo, isa-isa mong buhatin yung 80 hollow blocks tsaka yung, hindi, more than nata na hollow blocks tsaka yung 80 bags of cement. Di ba? So, yun yung magiging challenging part sa sitwasyon na to yung pagpapagawa ng bahay nila Dandan at saka nila Laika. Diba? Pero nga lang, no, ang kagandahan is kumaga meron na, no? Pag-iisipan na lang nila kung ano yung paraan pwedeng gawin at na madala, no? Kasi kahit na minivan or mini truck, no, yung elf, no? Alam ko may mas maliit pa diyan. Ang magiging problema kasi na magde-deliver diyan is yung ilang ulit silang babiyahe, no? So, siyempre, konsumo yun sa gasolina nila. Alam naman natin gaano kamahal ngayon yung diesel, yung crudo, di ba? So, yun yung magiging challenging part. Pero, kumbaga, nanduro na, no? I-resolve na lang yung maliit na issue na yun. And sigurado naman, magagawa ng paraan yan. And yun nga, mas malaki talaga yung maitutulong if ever, no, si Tatay Rudolph yung makikiusap dahil taga-road siya sa. And katulad ng nabanggit din dyan sa content na yan, minsan nang may pinagtrabahuan si Tatay Rudolph na hardware dyan sa lugar nila. Nabanggit ni Tatay Rudolph. So maybe he can do something, no? And isa sa, yun, naisip ko, no? Isa sa magiging issue dyan yung number of delivery na gagawin nila, no? Kasi pang maliitang sasakyan lang yung pwedeng magkasya dyan. Isipin nyo yung laki ng sasakyan ni Daddy Frankie. Diba? Yung lapad. Yun yung problema doon, yung lapad. Eh. Yung lapad nung daan. So, kung yung sasakyan nga nila Daddy Frankie, hindi kasya. And that size of sasakyan ni Daddy Frankie, halos ganyan yung size ng mga elf. No? Yung mga pinagdideliveran talaga ng mga hardware. So, tapos yung bigat pa. Hindi naman simentado yung daan, di ba? Nakita nyo kung paano talon-talon sila Daddy Frankie kapag maputik. So, yun yung isa sa mga major, no, problem na kailangan masolve muna. But, ang good news nga is ayun, magkakabahay, maayos yung bahay nila Tatay Rudolph. At the same time, naibigay yung para kay Lola Chete. Okay, so sana ma-resolve na yung issue na yan and sana no, mas umpisahan na talaga yung kanila tanto. Alang-alang sa anak ni Laika and of course sa mga batang Minjara, sa kanila na rin para sa ikaluan ng buhay. And patuloy po sana natin suportahan yung mga content ng Daddy Frankie. At hanggang dito lamang, maraming salamat.